Magandang gabi mga kabataan, mga OFWs at lahat ng gustong pagising sa katotohanan. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayong gabi pag-uusapan natin ang isang pahayag na nag-viral at nakakakulo ng dugo. John Vic, inihintay lang na piliin siya ni PBBM. Ano ba yan? Parang nagre-ready na maging pet project o sidekick o sadyang strategy ng political survival. Sa ilang mga minuto na ito, bibigyan ko kayo ng full fact-based, no holds barred analysis, walang kinikilingan, puro ebidensya at lohika. Kung ready kayong maging informed voters sa 2028, stay tuned, like na agad at comment ha, ready ako para ma-boost ang algorithm. Tara! Una, kilalanin natin ang lalaki. Juanito Victor John Vic Remulla Jr., anak ng dating Cavite Governor na si Juanito Remulla Sr., kapatid ni na Gilbert at Boying Remulla, classic political dynasty. Naging governor siya ng Cavite multiple times, 2010 to 2016, 2019 to 2024. Naging governor din si Boying Remulla. Naging congressman din yata yan if I'm not mistaken. Naging board member, naging vice governor. Sa Cavite, kilala siya sa infrastructure pero may critics din na nagsasabing maraming projects na questionable. Noong 2024, bigla siyang nag-withdraw sa re-election bid bilang governor at boom! Appointed by PBBM as DILG secretary. Replace kay Ben-Hur Abalos na tumakbo sa Senado ngunit natalo. Bakit bigla? Coincidence o calculated move? Sa politics, wala raw coincidence, mga kaibigan. Ngayon, ang core. May sources na nagsasabing si John Vic ay iniintay lang na piliin ni PBBM para sa mas mataas na posisyon. Sa recent interviews, sinabi niya mismo na hindi siya tatakbo sa 2028 kung walang endorsement mula kay Marcos. I will not run if he doesn't endorse me. Anong ibig sabihin nito? Parang ang political ambition niya ay dependent sa approval ng isang tao. Sa isang democracy, dapat ang boto ng tao ang basihan, hindi ang blessing ng presidente. Lalong-lalo na mababa ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay nagpapakita ng patronage politics kung saan ang loyalty kay boss ang priority, hindi para sa bayan. Para sa mga kabataan at OFWs na nagpapadala ng pera para sa bayan, nakaka-disappoint ba ito? Siyempre, kasi ang tanong, sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Si PBBM mismo sinabi na more than qualified si John Vic dahil sa local governance experience. Bilang DILG chief, nangako siyang i-enforce ang POGO ban, police reforms at LGU strengthening. Bakit kailangan mag-withdraw sa local race para lang maging appointed official? Parang nagiging yes man para sa national agenda. Sa 2025-2026 issues like flood control scandals, binabanggit siya sa probes pero tinatanggi. Pero bakit ganun? Dahil ba sa alliance? Parang waiting for the king to choose his knight. Pero sa Pilipinas, dapat ang tao ang pumipili, hindi ang hari. Ano yung mga issues ha? Yung siyempre, dynasty politics, Remulla family has dominated Cavite for decades. Si Revilla, no, naging governor, pero wala nang nakatalo diyan no? Parang lagi na lang sila. Pogo connections, rumors in Cavite, though denied, no? Baka sa susunod, tumakbo ang Revilla bilang gobernador. Recent bribe allegations in flood projects, he claims he stopped it. Walang pasok messaging criticisms. Sabi niya, that's how I communicate. Pero para sa iba, immature for a high official. Mga kaibigan, sa 2026 context, habang may rallies laban sa korupsyon, si John Vic bilang DILG ay nasa front lines. Pero tanong, totoo bang reform o damage control para sa administration? Mga kababayan, overseas, mga estudyante dito,
kayo ang future voters. Kung leaders natin ay iniintay lang piliin ng isa, paano tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago? Dapat tayo ang pumili based sa track record, hindi sa connections. Sa 2028, baka si John Vic mismo ang tumakbo, with or without endorsement. Pero ngayon pa lang, maging vigilant na tayo. Share this video, mga kababayan, sa group chats nyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kabataan, mga OFWs na nanonood mula sa abroad, huwag kayong mag-alala. Hindi pa tapos ang kwento. Since nag-viral yung iniintay lang na piliin ni PBBM, mindset niya, marami nang nangyari sa 2026 na lalong nagpapatunay kung gaano ka-problema itong dependency sa endorsement at patronage politics. Una, paulit-ulit niyang sinabi sa interviews, latest pa nga, February 2026, na I will not run in 2028 if he doesn't endorse me. Parang official na policy niya. Walang PBBM blessing, walang ambisyon. Pero tanong ko, sa isang bansang dapat people-powered ang democracy, bakit parang endorsement ng isang tao ang magiging kingmaker? Lalo na ngayong bumagsak ang trust ratings ni PBBM dahil sa flood control mess, inflation remnants at political scandals. Kung negative na ang ratings ng king, paano pa magiging valid yung endorsement na yan? Witty ba o tragic? Speaking of flood control, yan ang pinakamalaking red flag ngayon. Si John Vic bilang DILG Secretary involved sa probes. May reports na nagkaroon ng bribe attempts sa kanya at sa kanyang kapatid na ombudsman. Milyong-milyon para itigil ang investigasyon sa anomalous projects. Sabi niya mismo, insulting yung offer at tinanggihan. Good move. Oo, pero bakit hanggang ngayon marami pang tanong? Sino ang mga protektor sa gobyerno? Bakit hindi pa fully exposed yung buong network? At bakit parang damage control mode lang ang maraming press con niya tungkol dito? Tapos, recent wins niya, raid sa illegal cigarette factories, 200 million pesos daw worth sa Cavite pa nga. At sinabi niyang may backers sa gobyerno, yung syndicates. May tobacco lord daw sa Pampanga, sabi niya. Imposible na walang protektor sa taas. Strong words. Pero critically, bilang DILG chief, siyang nasa posisyon na i-enforce yan. Pero bakit parang selective? At bakit may fake news na kumakalat na siya raw may statement na hindi niya sinabi? Pinabulaanan niya mismo February 22, 2026. Disinformation everywhere. Pero sa politics natin, madalas ginagamit yan para i-deflect ang totoong issues. Habang si John Vic iniintay ang piliin, ang buong admin ni PBBM ay nahaharap sa anti-corruption protest mula 2025 hanggang ngayon. Resignation sa DPWH, Senate shake-ups, impeachment attempts, at si VP Sara Duterte na nagsisignal na tatakbo sa 2028. Si Marcos pumunta pa nga kay Leni Robredo sa Naga. Enemies to lovers plot ba ito? O desperate coalition building dahil bumabaksak ang suporta? Sa mga kabataan at OFWs, ito ang tanong natin. Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago kung ang mga leader ay umaasa sa patronage, hindi sa track record at boto ng tao? Kung si John Vic mismo ay waiting mode pa rin, paano tayo magtiwala na magiging independent siya sa desisyon para sa bayan?
dapat tayo ang maging kingmaker sa 2028 through votes, not endorsements. Kaya, share this video. Mag-discuss sa comment section. Qualified pa rin ba si John Vic Remulla sa gitna ng lahat na ito? O time na ba para sa bagong generation ng leaders na hindi umaasa sa iisang tao? Drop your thoughts below at itag ang mga kaibigan nyo na dapat magising sa mga ganitong katotohanan. Salamat ulit sa panonood mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas.